Siguro first of all, thank God for this win, and it's all about all the credit to the players because we started flat. Our starter start slow, but the good thing there is our second group step up. Lead by siyempre maganda yung linaro ni Evan Mele. Then nadala niya yung team, but ang bottom line doon is yung team effort pa rin. Because of defense, nagkaroon kami ng nasunod yung game plan. With Coach Bonnie's game plan, andun yung ginawa namin. Sumunod yung mga players. That's why nakabalik kami on the later part ng first quarter. Although we still NLEX leading by 8 points, but still andun nagkaroon kami ng run. So yun lang. Throughout the game, we just stick to that game plan na yung sa defense plus yung offense namin, we just keep on running. So yun lang. Thank you, Coach Arvin. Punta tayo sa iyo. Coach mentioned yung slow start. What happened there and how did you guys bounce back from that moving forward to the rest of the game? Nangyari dun? Well, we started out flat. Medyo kinalawang kami, maybe, if that's the right term. But yung second unit namin yung nagdala, especially nung paglabas namin, and then na-carry namin yung momentum na nilaro nila. Maganda rin yung naging ball movement nila. The first few minutes medyo nagkanya-kanya eh. Yun yung lumabas eh. Medyo pinifeel pa namin yung isa't isa. Dahil nga bago i-import namin, medyo short time pa din yung namin eh, yung naging practice namin together. But nung second quarter naman medyo umangat na yung laro namin. Yun yan, nadala namin yung ginawa ng second unit namin, which is yung first of all yung defense stop and then sharing the ball sa offense. Arvin, nakwento ni Coach Bonnie kanina na binigyan niya daw kayo ng challenge for this game to distribute the scoring more evenly, especially among the locals. How do you think you and your teammates responded to that challenge, lalo na nung nakaupo yung import niyo for most of the second half? Well, naging maayos naman. I think we did a great job today on doing that. Yun yung naging challenge ni Coach Bonnie sa amin. Before the game, to not really rely sa import and just to move the ball, share the offense, kumbaga, and then yung bola na yung maghahanap ng open man, and yun, swerte naman na na-convert namin. We had 55% kami sa 2 points. Nice. And assist also, we had 23, not bad. Thank you, Arvin. At this point, we're now opening the floor for questions from our friends from the press. Coach Renzi, congrats on the win. Ano masabi niyo kay Kadim Jacken, especially dahil classmate at training for you? I think Kadim is kumbaga nag-a-adjust siya doon sa ginagawa namin. But Kadim is a hustle player, which is yun ang nakita namin sa kanya at saka yung nagustuhan namin sa kanya. We rely mostly on his defense. Yun din naman sinasabi namin, mga coaches plus the locals, because we need him on the last line of defense namin. Then yung points niya is a bonus na lang for us because the local can contribute naman, especially Arvin is here, our leading scorer. Talagang mostly yung load ng scoring is, nakita nyo na naman din kanina, kahit nung wala yung import is, we go to Arvin, especially on the mismatches. Then yun lang, yun ang hinahanap namin kay Kadim na, which is, I think he can provide on us. Yung hustle sa defense, then yung rebounding. Arvin, last 2 conferences, you missed the playoffs. Siguro ngayon, you're coming in very determined na makasingit na kayo this time.
Yeah, that's the goal. Yun yung lagi nasa isip namin. Okay? Yun yung first step namin towards the main goal, which is of course the championship. But yun yung stepping first goal namin this conference is to make the playoffs. Lalo na dalawang conferences na hindi kami nakapasok. And parang very doable naman eh. Sayang na we could have been in the playoffs for 2 conferences. Pero medyo na short kami. So ngayon medyo mas mabigat na yung dala namin. So hopefully makapunta kami sa playoffs. It starts ngayong araw. We already have 1 win. For this year we have 7 na yun. So that's as much win as we can this year. Coach, nabanggit mo si Bandele, mas malaki ba role niya this conference? Kaya ganito yung nilaro niya or talagang step up lang siya for the game? De, number 1 is siyempre nag-step up siya sa game na to. Then plus siyempre yung pass factor sa kanya is yung injured niya yun si Gio, which is talagang kailangan namin talagang mag-step up yung nasa guard position. And even Fran, maganda yung linaro ni Fran, but siyempre nag-step up din yung si Ivan. Plus even Miranda na which is kahit limited minutes siya, naging maganda rin yung pagtatapas niya ng game. But yun lang naman yung inaano namin sa kanila na since si Gio is injured ngayon, kailangan talaga yung mga point guard positions namin talaga mag-step up to lead the team. Ano ba mawawala si Gio? I think mga siguro couple of weeks na lang siguro makakabalik na rin si Gio. Coach, you mentioned yung defense, nilimitahan niya si Bowling 3 points lang. Yes. Talaga bang yun yung plan? Yes, yun talaga yung ano namin sa scouting report namin with the help of Coach Jarens. Talagang nabigay namin yung kailangan may stop sa kanila, which is number 1 scorer nila and number 1 leader nila doon is si Robert. But syempre Robert Bolick is Robert Bolick eh. So we're lucky na medyo talaga yung production niya sa points ngayon medyo mababa. So yun lang, yun yung naging big factor sa amin sa game na to, na hindi siya na-involved doon sa scoring. That's it for our post-game press conference. Coach Renzi, Arvin, congratulations again and thank you for your time. Thank you po.